Praise God. Salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na ibinigay niya sa atin para muli makapag-aral ng kanyang salita, makalapit sa kanya at patuloy na mabigyang karangalan siya sa atin sa buong maghapon. Tatawid tayo ng Diyos kung paano niya tayo binangon, ginising, panibagong buhay, panibagong araw, panibagong pagkakataon. Manampalataya lamang tayo at patuloy tayong lumapit sa Kanya. Dapat ang Diyos na nangako, patuloy siyang sasama sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Bago tayo magpatuloy sa pag-aaral ng Kanyang salita, tayo muna po ay manalangin. Salamat sa inyo, aming Diyos. Patuloy na maparangalan kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa panibagong umaga, panibagong pagkakataon na maparangalan kayo sa buhay ng bawat isa. Panibagong pagkakataon na maranasan namin yung katapatan nyo, Panginoon. Kaya ang aming panalangin sa umagang ito, samahan niyo po kami, O Diyos, at patuloy na gabayan, patnubayan. Salamat po sa inyo, O Diyos. Patuloy na dalisayin niyo ang aming mga puso dahil kung wala kayo, wala kaming magagawa. Dalakilang Diyos, tulungan niyo po kami. Ano man ang aming gagawin sa maghapon, hayaang patuloy na ang inyong salita, O Diyos, ay wag malayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang kalakasan na nagmumula sa inyo ang lagi naming panalangin. Ang pagsama na nagmumula sa inyo ang lagi naming ninanasa, O Diyos. Kaya sa umagang ito, sa pag-aaral namin ng inyong salita, pangunahan niyo nga po kami, Banal na Espiritu. At kung may bahid ng karumihan, pakalinisin niyo po kami. Lord, saan man naroroon ang inyong mga anak, patuloy na abutin, katagpuin. Mabigyang kaluguran po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo ang inyong salita na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Tanging sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat. Dahil kung wala kayo, wala kaming magagawa, O Diyos. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Wala po siyang katulad at wala siyang kaparis. Magandang umaga po sa bawat isa, saan man kayo naroroon. Kung kayo ay nandito sa Pilipinas, magandang umaga po at sa anumang bahagi ng mundo. Hayaan natin na patuloy na maranasan natin yung katapatan, maranasan natin yung kabutihan ng Panginoon. Dito po sa Jeremiah, babasahin po natin ang kanyang salita dito sa Jeremiah chapter 20. Mag-start po ako sa verse 7 hanggang 11. Jeremiah chapter 20 verse 7 to 11. Ang sabi po rito, Panginoon, dinaya at tinalo niyo ako. Naging katatawanan ako sa mga tao at patuloy nila akong kinukutya. Kapag nagsasalita ako, isinisigaw ko po ang mensahe niyo, Panginoon, tungkol sa karahasan at pagkawasak. At dahil sa ipinasasabi niyong ito, tinatawanan po nila ako at kinukutya. Kung minsan naiisip kong huwag na lang akong magsalita ng tungkol sa inyo o sabihin ang ipinasasabi niyo, pero hindi ko po mapigilan dahil ang mga salita ninyo ay parang apoy na nagdininga sa puso at mga buto ko. Pagod na ako sa kapipigil dito. Narinig ko ang pangungutya ng mga tao. Inuulit nila ang mga sinasabi ko. Nakakatakot ang nakapalibot sa atin. Sabihin nyo sa atin, pati ang mga kaibigan ko'y naghihiyaw ng pagbagsak ko. Sinasabi nila, baka sakaling madaya natin siya. Kung mangyayari iyon, magtatagumpay tayo at mapaghihigantihan natin sila. Pero, kasama ko po kayo, Panginoon, para kayong sundalo na matapang at makapangyarihan. Kaya hindi magtatagumpay ang mga umuusig sa akin. Mapapahamak sila at mapapahiya. At kahit kailan, hindi makakalimutan ang kahihiyan nila. Salamat sa Panginoon. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ang Diyos natin ay tapat, totoo siya sa kanyang pangako. Maaasahan natin siya sa lahat ng pagkakataon. Pero kailangan
hayaan natin na patuloy na yung pagkilos, pagsama, pangunguna, at higit sa isa sa bagay na dapat nating gawin ay yung magpatuloy tayo sa Panginoon, anumang kalagayan at anumang sitwasyon. Kaya ang sabi dito, ito ay sulat ni Jeremias, isa sa lingkod ng Panginoon na dumanas ng matinding pag-uusig sa kanyang paglilingkod, sa kanyang ministeryo. Salamat sa Panginoon. Mas kilala natin si Jeremias, siya yung tinaguriang the weeping prophet. Hindi siya iyakin dahil talagang iyakin siya. Kaya siya tinaguriang the weeping prophet kasi sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sa pagsisikap na magawa yung ipinagagawa, yung tungkulin, yung ministeryo na pinagagawa ng Diyos sa kanya, puro kapighatian ang kasama nito. Isang dahilan bakit may kapighatian, isang dahilan bakit siya nalulungkot o umiiyak. Kasi yung bayan ng Diyos ay tumalikod sa Kanya. Yung rejection sa Panginoon ay naroon. At yung pag-ibig sa kabila ng nire-reject ng bayan ng Diyos, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy na nagbibigay siya ng mensahe sa kanyang bayan dahil nagmamahal siya. Kaya salamat sa Panginoon. At sabi nga rito sa chapter 20 verse 1, basahin lamang po natin. Nang ang paring si Pashur na anak ni Immer, ang pinakamataas na opisyal sa templo ng Panginoon ng panahong iyon, nang marinig niya ang mga sinabi ni Jeremias, pinabugbog niya ito at pinabilanggo sa may pintuan ng templo ng Panginoon na tinatawag na pintuan ni Benjamin. Si Jeremias ay patuloy na nagbibigay ng mensahe kung ano yung nilalagay sa kanya ng Diyos para sa kanyang bayan. Kasi ang bayan ng Diyos o pati yung namunguna, namumuno, yung hari ay tumalikod na sa ating Panginoong Jesus. Kaya ginamit ng Diyos si Jeremias para magbigay ng babala, warning, magbigay ng mensahe para ang kapahamakan ay wag dumating, ang hatol ay wag dumating. Alam naman po natin na ang sabi, kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang salita, may pagpapala. Pero doon sa mga nagre-reject, sumusuway, walang panahon sa Diyos, ito ay sumpa o kahatulan ng darating. Dahil ang Diyos ay nais niya sa bawat isa, hindi lang sa bayan niya noon o sa bansang Israel hanggang sa kapanahonan natin ngayon. Ang nais ng Diyos ay ang pagpapala, mabuting bagay. Ang sabi nga ng John 10:10, buhay na ganap at kasiya-siya ang nais ng Diyos na maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya nga lang, dito po sa tagpong pinag-aaralan natin, ang bayan ay tumalikod sa Diyos, pasimula doon sa nakaupo sa trono. Kaya ang Diyos ay nagbibigay ng warning sa pamamagitan ni Jeremias na kailangan ng kasalanan ay talikuran at manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Kaya lang, kagaya ng binasa natin, ano ang sabi? Nung marinig ng paring si Pashur, sino po ba ito? Ito yung namumuno sa templo ng ating Diyos, do sa lugar na kung saan ang Diyos ay dapat parangalan. Nagbigay siya ng mensahe. Kaya lang yung dapat na isa sa unang tumalima, makinig, humingi ng tawad nung marinig ang mensahe. Ano ang pinagawa niya dun sa likod ng Diyos? Pinabugbog niya at pinahuli, ibinilanggo. Po ba? Kaya ayun ang isa sa nakakalungkot dahil nagbibigay ng warning ang Diyos, instead na humingi ng tawad, lumapit sa Kanya, hindi maganda ang sinapit ng lingkod ng Diyos na kanyang isinugo. Sabi, inignore yung word of God, tapos sinaktan pa yung lingkod ng Diyos, ipinahuli, pagkatapos ay binilanggo. Dumarating may pagkakataon sa buhay natin na habang tayo ay lumalakad ayon sa patnubay kalooban ng Diyos o nagsisikap lumakad ng may katuwiran, kabanalan sa kanyang harapan, ang kaaway ay hindi natutuwa, ang kaaway ay nagwawala. Kaya ang sabi dun sa John 10:10, ang gusto ng magnanakaw, ang gusto ni Satanas, nakawin niya yung pagnanasa na mayroon tayo na mabigyan nating kaluguran ng Panginoon. Sa maghapong ito, gagawin niya ang lahat ng paraan para maiba yung atensyon natin, yung pagnanasa natin na mabigyan kaluguran ng Diyos ay mawala. Gagawin niya ang lahat ng paraan para ipakita sa atin na yung paglilingkod natin ay walang kabuluhan.
Gagawa siya ng mga senaryo, magbibigay siya ng mga pagsubok, mga sitwasyong hindi maintindihan, sakit at karamdaman. Diba? Para maramdaman natin, hindi naman nagmamalasakit ang Diyos para iparamdam sa atin na malayo sa atin ang Panginoon. Pero si Jeremias, ginamit ng Diyos sa tagpong ito. Pero sa kabila ng lahat, ng pagsisikap at gawin ang kalooban ng Diyos, ibahagi ang salita ng Panginoon, ibahagi ang mensahe ng Diyos. Ano ang nakuha niya? Sakit ng katawan. Diba? At ano pa ang sabi dito sa binasa natin? Pinagtatawanan siya. Nung marinig yung mensahe na tungkol sa pagkakarahasan at pagkawasak, hindi nila gusto yon. Ang gusto nila sa kabila ng hindi maganda ang kanilang ginagawa, sa kabila ng malayo sila sa Panginoon, sa kabila ng wala silang panahon sa Diyos o tumalikod sila sa Panginoon, ang gusto nila magandang mensahe. Ang gusto nila ay maganda pagpapala. Pero hindi. Kaya mapapansin po natin kahit sa buhay natin ngayon, kapag ang tao ay lumalayo sa Diyos, tumalikod sa Diyos, walang panahon sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ang Panginoon, Panginoon ay makakarating sa langit. Yung gumaganap lamang, napakaliwanag po yan. Ang kaligtasan ay libre. Madaling makuha yan kung buong pusong lalapit sa Panginoon. Pero hindi sapat na kilala natin, o hindi sapat na alam natin na ang Diyos ay pag-ibig, pero wala tayong panahon sa Kanya, hindi tayo nagbibigay ng panahon sa Kanya, wala tayong panahong lumapit sa Kanya, langit tayo. Hindi po ganun ang usapan. Ano ang sabi? Hindi lahat ng tumatawag. Kahit nagbabasa ka pa ng Bible, pero kung hindi mo nilalakaran ang salita ng Diyos o malayo ang puso sa Panginoon, hindi garantiya ito. Di po ba, pag tayo ay pupunta sa ibang bansa, may papeles na, kompleto na ang papeles, may visa, may mga dokumento na, may passport na. Pero pagdating doon sa Philippine Immigration, sila pa rin ang nagpapasya kung madidinay ka o makakapag-abroad ka. Diba ba? Kahit minsan gaano kakompleto yung requirements, sila pa rin ang magpapasya. Marami pa rin katanungan. Ganon din sa pag-akyat natin sa langit o dito sa mundong ito na habang ginagawa natin yung plano ng Diyos sa ating buhay, yung pang-araw-araw na pumumuhay natin. Ang laging nais ng kaaway ay nakawin yung mabuting bagay na nilaan ng Diyos para sa atin sa araw na ito. Dito sa tagpong ito, nagbibigay ng warning ang Diyos. Ang nakakalungkot, yung mga nakakakilala sa Diyos o yung isa sa pangunahing lingkod ng Diyos sa kanyang templo, ang isa sa unang umusig doon sa kanyang anak na isinugo. Kaya ano ang sabi dun sa binasa natin? Kapag nagsasalita ako, isinisigaw ko po ang mensahe nyo. Ang sinasabi ni Jeremias ay yung salita na pinagsasabi ng Panginoon. May pagkakataon sa ating mga buhay, lumalakad tayo ayon sa nais ng Diyos. Bakit may problema? Bakit may pagsubok? Binubuli. Diba? Pinagkakaisahan na gawa ng hindi maganda. Kasi nga, ang kaaway ay hindi natutuwa pag ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Hindi siya natutuwa na lumalakad tayo ng may katuwiran, ng may kabanalan sa kanyang harapan. Ayaw niya na ang tao ay malayo sa kanya. Sinisikap niya na nakawin yung masterpiece ng Diyos. Sinisikap niyang nakawin yung relasyon na mayroon tayo sa Panginoon. Kaya dito, habang nagbibigay ng mensahe ang Diyos sa pamamagitan ni Jeremias, iba ang nangyayari. Ano ang sabi? Pag nagbibigay siya ng mensahe, ano ang sabi? Tinatawanan po nila ako at kinukutya. Sa mga pagkakataon sa buhay natin sa ngayon, inuulit ko habang ginagawa natin at nagnanasa tayo na mabigyang kaluguran ng Diyos. May mga nasa palibot natin na ginagamit ng kaaway para nakawin yung kagalakan natin na malakaran natin yung plano ng Diyos. O gagawa ng senaryo ang kaaway para wag mong makuha yung pagpapala mo sa araw na ito. Wag kang makapagbigay kaluguran sa Diyos sa araw na ito. Ano sabi? Nagbibigay siya ng mensahe, lingkod siya ng Diyos, propeta siya ng Diyos na nagbibigay ng mensahe. Kaya lang, habang nagbibigay siya ng mensahe, warning na mayroong karahasan, mayroong pagkawasak, hindi natutuwa
yung mga nakakarinig. May mga pagkakataon, biyayaan tayo ng Diyos. Huwag lang yung mga mensaheng gusto natin na marinig ang pakikinggan natin. Kung ito ay pagsusupil, pagpipigil, pagtuturo, warning, lapit tayo sa Panginoon, hingin natin kung ano yung dapat natin gawin at hayaan natin na malakaran talaga natin yung plano ng Diyos. Sa kapanahunan po ngayon, ang mundo ay pasama na ng pasama. At ang mga tao minsan kahit sa loob ng simbahan, yung gusto na lang nila ang ginagawa nila at yung gusto mga mensahe na lang ang pinakikinggan nila. Mag-ingat po tayo. May mga deceiving spirit at matindi ang gawa ng kaaway. Maraming mensahe ngayon na pampalayo sa Panginoon. Kaya dito sa tagpong ito, ang gustong mensahe lang na marinig nila ay yung magbibigay kaluguran sa kanila, hindi na kaluguran sa Panginoon. Biyayaan tayo ng Diyos sa panahon ngayon. Ang sabi ni Pablo sa Epeso, ang mundo ay pasama na ng pasama. Hayaan natin na habang ang mundo ay ginagawa nito ang kanyang pagsisikap para malayo ang tao sa Diyos. Mga anak ng Diyos, biyayaan tayo ng Panginoon na malakaran natin yung pamamaraan na nais niya. Huwag po tayong makipag-compromise sa takbo ng sanlibutan ito. Biyayaan tayo ng Panginoon. Noon sabi, habang ginagawa niya, binibigay niya yung mensahe na nais ng Diyos, pinagtatawanan siya ng mga tao. Kaya wag na po tayong magtaka na habang lumalakad tayo at nagsisikap lumakad ng may kabanalan sa harapan ng Diyos, pinagtatawanan tayo ng tao at kinukutya tayo at lumalayo pagkaminsan sila sa atin. Kasi ang nais ng kaaway, itigil natin yung ginagawa nating mabuti. Pero pansinin nyo, yung mga taong lumalakad malayo sa Diyos, parang okay lang ang buhay, lalo pang pinagpapala. Kasi nga ang demonyo ay naglaan yung anghel ng kaliwanagan. Biyayaan tayo ng Panginoon, tayong mga anak ng Diyos na nais, nagnanasa na makalakad at makapagbigay kaluguran sa Kanya sa bawat araw. Kaya salamat sa Diyos sa devotion. Di po ba? Tuwing umaga, mayroon tayo, dali lang po baka overtime na ako. Tuwing madaling araw, 5:30 at yung iba ay mayroong 4, 5, di po ba? Iba-iba. Ginagamit ito ng Diyos para lumakas tayo spiritually. Mapakain yung spiritual nating kalalagayan. Pero salamat sa Panginoon, ang maganda, patuloy tayong itinatawid ng Diyos sa paglapit natin sa Kanya. Kasi hindi tayo maitatawid ng Diyos kung hindi tayo lumalapit sa Kanya. Kaya malaking isang tulong ito para sa bawat isa sa atin na papalakas, nakakarinig tayo ng mga mensahe ng Panginoon. At laging ang pinakamabuti, maranasan natin yung pagkilos at pagsama niya. Sa panahong ito kay Jeremias, hindi maganda ang sitwasyon. Ang bayan ay tumalikod sa kanya. Sa panahon po natin ngayon, ang mundo ay pasama na ng pasama. Mga anak ng Diyos, tulungan tayo ng Diyos na patuloy tayong lumapit, patuloy magnasa na yung kalakasan na nagmumula sa Diyos para makapagpatuloy tayo na nakapagbibigay kaluguran sa Kanya ay maranasan natin. Ano sabi? Ginagawa niya yung kalooban ng Diyos, pero pinagtatawanan siya. Nililibak siya. Hindi maganda ang ginagawa sa kanya, pero nyo pinabilanggo siya. Kung naranasan nila yan, may maraming mga lingkod ng Diyos ang nararanasan din yan sa kapanahon na natin ngayon. Pero hindi ibig sabihin, huminto na tayo. Lalo pang pagbutihin natin. Ano ang sabi niya? Sabi niya kasi rito, 9, kung minsan naiisip kong huwag na lang akong magsalita. May mga pagkakataon sa buhay natin, pag problema, pagsubok, ganun bakit ganun? Habang nagsisikap tayong lumakad na may kabanalan sa harapan ng Diyos, nagwawala talaga ang kaaway. Kaya may mga pagkakataon, hindi lang po tayo. Si Jeremias din, isa sa propeta at lingkod ng Diyos na ginamit. Naisip niya rin, ang sabi niya, naisip kong huwag na lang akong magsalita. May mga pagkakataon sa buhay natin, buti pang huwag na lang. Buti pa nung hindi ka nagsisikap, walang problema, walang pagsubok. Kaya, pause muna. At parang okay ang buhay pag hindi ka ganong nagsisimba, nagbabasa ng Bible, nananalangin, walang problema, walang pagsubok. Kasi yung nagbibigay ng problema, pagsubok, ay, panatag na. Dahil alam niya, hindi ka na magnanasa na mapalapit sa Panginoon. Kaya parang relax ang buhay.
Ano ang sabi ni Jeremias? Naisip ko tuloy, wag na muna akong magsalita o magbigay ng mensahe. Kasi bakit? Kapighatian yung kanyang nararanasan, kaya nga the weeping prophet. Pero pag naiisip niya ito, ano ang nangyayari? Sabi niya, pero hindi ko po mapigilan dahil ang mga salita ninyo'y parang apoy na nagnininga sa puso at mga buto ko. Pagod na ako sa kakapipigil dito. Pero higit na makapangyarihan ang salita ng Diyos. Minahal niya na ang Diyos kaya ang buhay niya ay nakatalaga na para gawin ang kalooban ng Diyos. Ang buhay niya ay nakatalaga na para sabihin ang mensahe ng Diyos. Kaya pag dumarating yung tagpo sa buhay niya na naisip niya, stop na lang muna. Wag na lang akong magbigay ng mensahe. Bakit? Kapigatihan ang dulot nito sa akin. Pero nagsusumiklab, nag-uumalab yung salita ng Diyos sa loob niya. Nasabi parang apoy na nagniningas, hindi niya mapigilan. Kailangan kong sabihin, kailangan kong gawin yung salita ng Diyos sa kapanahonan natin. Kapag tayo ay laging lumalapit sa Panginoon, nagbababad sa Kanyang presensya, nagbabasa ng Kanyang salita, lagnanasa na mabigyan siya ng kaluguran. Pag dumarating yung time na parang nakakapagod, Panginoon, at naiisip natin kagaya na Jeremias, wag na lang muna. Pero dahil doon sa nasa loob natin na nagbibigay ng kalakasan, siya yung magbibigay ng tagumpay, di po ba? Kahit gusto nating mapigilan, mas higit na, mas malakas. Kaya yung mga panalangin po natin, everyday na paglapit sa Diyos, parang walang nangyayari. Hindi po totoo yun. Every time na lumalapit tayo sa Diyos, nag-i-invest tayo diba? Ng kalakasan, naghahanda tayo para sa kinabukasan. Oo, marahil walang problema ngayon. Tuloy-tuloy lang sa paglapit sa Panginoon. Bakit? Sa panahon ng matitinding sitwasyon, unti-unti mararanasan mo yung pagkilos ng Diyos. Unti-unti mararanasan mo. Bakit ganoon? Matindi yung sitwasyon. Pero parang relax lang kasi nakapag-inback yung paglapit, yung pagluhod, yung pananalangin, pagbabasa ng Bible, yun yung nagtutulak para makapagpatuloy. Kaya ano sabi ni Jeremias, sayang, wag na lang muna. Kasi napapagod na siya. Pero yung nasa loob niya, hindi niya mapigilan. Anong sabi? Parang apoy na nagtutulak sa kanya. Hindi niya kaya. Pagod na siya. Pero meron deep inside, dun sa loob niya, doon sa loob natin, yung nilalapitan natin tuwing umaga, yung sinasamba natin, yung pinupuri natin, yun yung naggagawa ng paraan. 1 Corinthians 10:13, gumagawa ng paraan, tumutulong sa atin para humakbang tayo sa bawat araw, sa bawat problema, sa bawat pagsubok, at nakikita natin unti-unti, binibigyan niya ng daan. Nagbibigay siya ng tagumpay. Hindi mo na kaya pero nakikita mo, nakakapagpatuloy ka pa rin. Parang gusto mo nang sumuko pero meron sa loob mo na nagbibigay ng pag-asa. Kaya sabi ni Jeremias, gusto ko nang huminto. May mga pagkakataon sa buhay natin, gusto na nating sumuko. Pero bakit hindi natin magawa? Sabi, yung Diyos na makapangyarihan na nasa atin ang nagbibigay ng pag-asa. Yung Diyos na nasa atin ang tumutulong para makapagpatuloy tayo. May mga naririnig tayong mga pangit na salita marahil sa araw na ito. Meron kayong kakaharapin, parang nakakatakot, parang gusto niya nang sumuko, parang ayaw niya nang magpatuloy. Pero bakit nagpapatuloy pa rin? Kasi nararamdaman mo deep within you, merong nagbibigay ng pag-asa, merong tumutulong, merong nagpupush sa'yo. Keep on, magpatuloy ka lang, kasama mo ako. Isa po ito sa paborito kong bersikulo mula nung bata pa, kabataan ko pa, nang mabasa ko ito. Itong Jeremiah 20:11, magmula noon hanggang ngayon. Ang sabi po rito, dumating na nga yung panahon, di po ba naisip ni Jeremias, na parang stop muna. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang gusto muna nating huminto. Mas matindi yung sitwasyon. Pero ano ang sabi ng 2011 ng Jeremias? Pero kasama ko po kayo, Panginoon, para kayong sundalo na matapang at makapangyarihan, kaya hindi magtatagumpay ang mga umuusig sa akin. Mapapahamak sila at mapapahiya, at kahit kailan hindi makakalimutan ang kahihiyan nila. Salamat sa Panginoon. Ang sabi po rito sa English, maganda po ito sa King James Version. Ang sabi, but the Lord is with me.
nasa sa atin, kasama natin ang Panginoon. But the Lord is with me as a mighty, terrible one. Ganun katindi yung kasama natin. Kaya si Jeremias, kahit gusto niya nang huminto, mag-pause muna. Hindi Kasi yung nasa loob niya, yung kasama niya, matindi, mighty, terrible one. Therefore, my persecutor shall stumble. They shall not prevail. They shall be greatly ashamed, for they shall not prosper. Their everlasting confusion shall never be forgotten. Yun yun ang isang dahilan bakit hindi siya makapag-post, huminto. Naiisip niyang sandali muna, pahinga muna, napapagod na ako Nagbibigay ako ng mensahe ng Diyos, pero pagkatapos nilang marinig ang salita ng Panginoon, yung warning, binubugbog siya, sinasaktan siya. Pinahuhuli siya, pagkatapos ibibilanggo siya. Maraming pagkakataong ganun. Marahil sa buhay natin, marami na tayong nararanasan na habang lumalakad tayo sa plano at kalooban ng Diyos, nagsisikap tayong magbasa ng kanyang banal na salita, nagsisikap tayong bulay-bulayin ito, nagsisikap tayong i-memorize, sisikap tayong sambahin siya, dakilain, lumakad ng may katuwiran. Ang kaaway ay nagwawala. Ginagawa niya ang lahat ng paraan para wag nating magawa ito. Pero wag mong kakalimutan, wag po nating kakalimutan kagaya ni Jeremias, hindi niya kayang pigilan, hindi niya kayang huminto, hindi niya kayang sumuko. Bakit? Grabe yung kasama niya. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oo, nasasaktan siya, nahihirapan siya. Pero may assurance sa Panginoon. Anong sabi? Pero kasama ko po kayo, Panginoon. Kayong sundalong matapang at makapangyarihan. Wala tayong magagawa, pero may magagawa siya. Mapapahamak sila. One day makikita natin, mapapahamak lahat. Mapapahiya ang lahat ng kumukutya, gumagawa ng hindi maganda at hindi makakalimutan ito. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Pag dumating na yung panahon na parang gusto nating huminto, wag, lalahanin mo, may kasama ka. Meron yung nilalapitan mo bawat umaga ang siyang magtatawid sa bawat isa sa atin. Ang sabi dun sa 15:20, magbasa lang tayo bago tayo manalangin. 15:20 po ng Jeremiah 15. Gagawin kitang parang matibay na tansong pader para sa mga taong ito. Kakalabanin kanila pero hindi ka nila matatalo. Dahil kasama mo ako, iingatan kita at ililigtas. Ililigtas kita sa kamay ng masasama at mararahas na tao. Pangako ng Diyos, sasamahan niya tayo. Pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan. Ililigtas niya tayo. Matindi yung kasama natin. Matindi yung ginagawa ng kaaway, pero mas matindi. 1 John 4:4, higit na makapangyarihan yung kasama natin. Kaya salamat sa Panginoon. Pag dumarating na yung mga sitwasyong hindi maintindihan, para gusto na nating huminto, gusto na nating sumuko, huwag nating kakalimutan. Merong kasama tayo. Champion, warrior, conqueror. Hindi pwedeng matalo. Nagtagumpay na siya kahit ang kamatayan ay pinagtagumpayan niya na. Kaya magtatagumpay din tayo. Sabi niya, Jeremiah chapter 1 verse 8, huwag kang matatakot sa mga tao dahil kasama mo ako para tulungan ka. Kung malis na at nawala na ang lahat, meron pa rin tayong kasama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang dahilan para huminto. Walang dahilan para manglupaypay. Ang pinakamabuti, lumapit sa presensya ng Diyos. Nung sabi ni Jeremias, parang apoy na nanunupok na kahit ang kanyang mga buto talagang hindi kayang takasan, kundi gawin yung ipinagagawa ng Panginoon. Na kahit mahirap, nagawa niya. Na kahit ginagawan siya ng hindi maganda, nakapagpatuloy siya. Binibilanggo, sinasaktan, pero nakakapagpatuloy siya. Bakit? May pangako ang Diyos. Iingatan siya. Sabi, iingatan ay bakit binabubugbog? Bakit na ibibilanggo? Ang nakakatuwa po doon, nararanasan niya di pangkaraniwang pagkilos ng Panginoon.
Kaya nakapagpapatuloy siya na ibigay ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan. Warning. Salamat sa Panginoon, sa maghapong ito o sa araw na ito, marahil meron kayong gagawin, meron kayong nararanasan, may pag-atake ng kaaway. Mga kapatid, panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Kahit si Jeremias, nag-isip na rin siya na huminto. Pause muna, kasi marahil siguro patang-patana yung katawan niya. Kikita niya, hindi naman humingi ng tawad ito, ni konting ang kanyang bayan ng Diyos, hindi man lang tumalima dun sa mensahe. Pero dahil doon sa mayroon sa kanya, yun ang naging dahilan para magpatuloy siya. May dahilan para magtagumpay tayo sa araw na ito at itawid tayo ng Panginoon. Kasi kasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Merong nasa sa atin na magpagtatagumpayin tayo. Magandang umaga po sa bawat isa. Tulungan tayo ng Panginoon. Huwag nating makita yung kahinaan natin. Huwag nating makita yung mga atake gawa ng kaaway. Oo, marahil nakikita natin. Pero beyond dun sa mga tagpong yon, meron tayong kasama. At doon sa kabila ng lahat, may pagtatagumpay, may pagtatawid. At pagkatapos ng mga sitwasyong hindi maintindihan, masasabi natin, salamat sa Diyos, itinawid ako ng Panginoon. Kaya tuloy lamang po, mabuti yung Diyos na sumasa atin. Hindi niya tayo iiwan. Ano man ang gagawin nyo doon sa mga mag-e-exam, may interview, o may mga tinatahak na mga sitwasyong hindi maintindihan, problema, mga pagsubok, mga pinagdadaanan. Kung naisip mo rin yung naisip ni Jeremias, na huminto muna, huwag nang ituloy yung mga pinagagawa ng Diyos. Huwag. At hayaan mo yung makapangyarihan na nasa iyo ang magtawid. Ang kailangan mo lang sumunod at sumunod sa Panginoon na may kagalakan. At hayaan mo at mararanasan at makikita mo kung paanong pinagtagumpay ng Diyos si Jeremias, ganun ka rin pagtatagumpayin ng Diyos. Panghawakan mo lang ang pangako ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Lord, pagpalain niyo pong patuloy, O Diyos, ang inyong salita na aming pinag-aralan. Marahil wala kaming magagawa. Opo, wala kaming magagawa. Pero kayo, nakasama namin, may magagawa kayo. Marahil pinagtatawanan kami ng tao habang nagsisikap lumakad ng makabanalan, katuwiran at gawin yung pinagagawa nyo sa amin. Pero ang hindi nila alam, kayo na aming pinaglilingkuran, kayong magtatawid, kayong magbibigay ng pagtatagumpay sa bawat isa sa amin. Marahil ang nakikita ng mga tao ay yung kawalan. Walang magagawa, pero may nakikita kayo na pagtatagumpay kasi isasamahan at itatawid nyo kami. Lord, abutin, katagpuin nyo po ang inyong mga anak na nakikinig ng inyong salita sa umagang ito. Saan man silang ngayon, Panginoon, o naman ang kanilang kalalagayan. Salamat. Meron kaming kasama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magtatawid, magtataguyod at magbibigay ng tagumpay sa amin. Tulungan nyo lamang po kami na patuloy kaming lumapit sa inyo. Abutin, katagpuin nyo po ang inyong mga anak ayon sa kanilang pananampalataya at anuman ang kanilang kalagayan. Lord, maranasan nila di pangkaraniwang pagkilos nyo, saan man sila naroroon. Pagpalain nyo po ang bawat isa at hayaan maranasan ang tagumpay at ang pagtatapat ng inyong mga anak, O Lord God. Pagnanasa na patuloy na sumunod at makapagbigay kaluguran sa inyo. Sa madilim na nagdidilim na mundong ito, O Diyos, magliwanag ang bawat isa sa amin. Magliwanag ang inyong mga anak. Sa mga pangit na sitwasyon, makita ng sanlibutan ito ang inyong mga anak. Magliwanag dahil sinasamahan nyo, Panginoon. Nagre-reflect ang liwanag nyo sa bawat isa. Ang kapayapaan at ang kagalakan ay patuloy na maranasan, O Diyos. At kayo ang patuloy na mataas sa buhay ng bawat isa. Kaaliwan, Panginoon, para sa inyong mga anak na may mga pinagdadaanan. Doon sa mga sitwasyong hindi maintindihan. Lord, salamat. Kagaya ng aming naririnig, dagdag pa totoo ito at gagamitin nyo para sa patuloy na kalwalhatian ng inyong banal na pangalan. Maranasan ng bawat isa ang patuloy na pagsama nyo. Maranasan ng bawat isa di pangkaraniwang pagkilos ng inyong banal na Espiritu habang kami ay nanganganlong at nagbababad sa inyong presensya. Salamat po sa inyo, O Diyos, kayong patuloy na kumilos, umabot at huwag naming makalimutan, kasama namin kayo
at magtatagumpay kami dahil pagtatagumpayin nyo kami. Salamat, kami anak nyo, kami ay mahal nyo, at kami ay pagtatagumpayin nyo. Kailangan lang lakaran namin ang inyong pamamaraan. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Huwag po nating kakalimutan. Mayroon tayong kasama. Huwag nating tignan yung kahinaan, yung pangit na ginagawa ng sanlibutan ito sa mga anak at sa ating buhay. Ang tanging kailangan gawin natin, lumapit tayo sa Diyos at hayaan nating ipagtanggol, itawid tayo ng Diyos sa bawat sandali. God bless po. Ano man ang inyong ginagawa, patuloy naman ang palataya. May mabuting gagawin ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Amen? Pagtatagumpayin niya tayo. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. God bless po sa bawat isa.